Hara Ajinomoto te Kurazun Kuriga Anatanon. Oh, mamaya na yan. Balik muna tayo sa airport para sa huling bahagi ng aking paglalakbay pauwing Pilipinas. May alimuob. So, matapos akong ma-stress sa Terminal 3 ng NAIA dahil sa wala akong mahagilap na trolley at sira pa yung gulong ng isa kong luggage, medyo gumaan-gaan naman ng konti yung pakiramdam ko magmula nung sinundo ako ni JM de Guzman. Ay, nakuhanan siya. Ayaw kasi nilang sumama sa vlog pero pasaway lang talaga ako. So, bago nila ako ihatid sa may terminal ng bus, pinakain muna nila ako dito sa may Chowking na tabi ng Baclaran Church. Dalhin pa nga daw sana nila ako doon sa may Apollo Bar, pero sabi ko, wag na, pagod na ako. Saka na ko man lalandi dyan. Char lang ha. Matagal kaming hindi nagkita nito, almost 6 years. Kaya ayan, panay-chismisan namin, halos di na kami matapos. O, gano'n naman talaga pag close kayo, charot. Ayan, di ba? Ang sarap ng kwentuhan namin. Ganyan ako kapag komportable ako sa tao, no? Nasa 6 na tao yata na pagchismisan namin dyan at napakialaman yung mga buhay. Charot. After ko kumain at maibigay yung pasalubong ko sa kanilang pistasyo. Charot. Hinatid na nila ako dito sa may terminal ng 5-star sa Pasay. Para malapit lang, malayo na kasi kapag Cubao pa. 5-star lagi yung sinasakyan ko guys kapag pauwing probinsya at papuntang Maynila. Kasi sa pagkakaalam ko, isa sila sa mga transit bus na wala pa ni isang record ng road accident. Kaya feeling ko safe ako. O sa pagkakaalam ko lang yan ha, correct me if I am wrong. Matagal akong nawala dito, di man ako updated na. O, baka naman 5-star, may libre tayong pa back and forth dyan, papuntang Maynila para mabisita ko naman na yung mga kaibigan ko dyan. 494 pesos yung pamasahe. Pasay to San Carlos City proper. Na kung di pa sasabihin ng konduktor, di ko makikita, paano ba kasi pinagbubutas nila yung ticket? Pero mas mura na ngayon ha, unlike nung last vacation ko. Pandemic pa kasi yun, year 2022. Umalis kami sa Pasay 2:30 AM at around 4 AM nung nag-stop over kami dito sa may Dubai, charot. Sa may Dao, Pampanga. O diba, letter D pa rin, parang Dubai din. Actually, Dao yung tawag nila dito, yung pag-pronounce ba. Kaso parang hindi siya masyadong palatable pakinggan, kaya tatawagin ko na lang siyang Dao. Dao, Pampanga, not Dao. Sounds like Bao kasi yung Dao, so may pagkabastos siya pakinggan sa Pangasinan, kaya I should pronounce it as Dao. Dao, Pampanga. Ganon. Habang nakistop kami, may sumakay na nagtitinda ng chicharon baboy. Namiss ko to be. 35 daw isang balot, pero 3 na lang kapag 100. Ay, paano ba yun? 100 na lang kapag 3 pala. Kaya bumili ako habang binibidyohan si kuya, hindi dahil sa naawa ako, kundi para may content. At di man ito charity vlog pare-pareho lang tayo naghihirap dito. Wala ako masyadong kaperahan at ipon na umuwi. Nagbakasyon ako dahil sobrang na-stress ako sa work ko at gusto kong magkaroon ng peace of mind kahit papano. Nilantakan ko na agad yung isang balot ng chicharo na pinalagyan ko na ng suka nang hindi inaalok yung katabi ko. Bakit ba? Pag tinanggihan niya ako pamapahiya. Ayan, muntikan ko pa makain yung label. Normally, 2 beses po ang stopover ng Manila to Pangasinan, sa may Pampanga at sa may Tarlac. Pero dahil sa mabilis lang naman ang biyahe tuwing madaling araw, 1 beses lang kami nag-stopover Flowers, ganun. Palabas na kami dito sa may OK Cabatol Gate. Ngayon, nasa Tarlac na kami, kung saan dito nag-aral, sa loob ng farm si Alice Go. Hindi po umuulan ha, nagmumoist lang talaga yung bintana kasi sobrang lamig sa loob ng bus, Diyos ko. Mas malamig pa kisa doon sa loob ng eroplano na nasakyan ko. Kaya dito na ako nakapagsuot ng jacket. Wala pa si Bagyong Karina nung dumating ako. Nagsimula lang siyang dumating matapos kong irap-irapan itong mga ulap sa himpapawid ba. Nagalit siguro kaya binagyo kami. 1 linggo pa namang maulan, dito tuloy makapag-vlog sa labas. At ngayon, andito na kami sa may, di ko alam kung Bayambang Bato o New Zealand. Halos pareho lang naman kasi yung view. Oy, mas maganda pa nga yata dito. Hora Ashimoto te kuram kuriga anata no ai no michi. At heto naman na po ang bayan na aking kinalakihan, ang San Carlos City. So para sa inyong kaalaman, 8 taon na po akong nagtitiis sa abroad at 3 taon naman na akong nagkakandahirap mag-voice over sa pag-vlog. Kaya deserve ko naman sigurong bigyan ng reward ang aking sarili. Kaya heto, nagpasundo ako gamit ang aming 3 wheels. Diyos ko, halos inaabot ako ng alas 3 ng madaling araw kaka-voice over. Tapos tricycle lang pala sasakyan ko pa uwi ba? Bakit man kasi to make people happy yung advocacy ng vlog ko ba? Dapat to make myself rich, gaya ng ibang mga influencer dyan.
Well, ganun talaga. Everyone can be a vlogger but not anyone can be an influencer. Kapag totoong influencer ka kasi, dapat nakafocus ka sa totoong layunin ng iyong pagbablog. Parang ako, to make people happy. Kaya ayun, halos lahat ng mga endorsement ko sa Saudi, hindi tuloy ako bayad. Hindi naman sa ayaw ko, nahihiya lang talaga akong mag-demand kasi baka sabihin mayabang na. Pero ang daming nag-a-advise sa akin na dapat maningil ka. Business is business dapat kasi hindi naman daw biro yung pinagdaanan ko bago ako umabot dito. Kaso si Akla, ayan, puro lang patawang pinagagawa. Ang hirap pa naman pag tricycle yung sasakyan mo kasi kitang-kita ka ng buong barangay nyo na pauwi na. Kaya ayun, mas nauna pang nalaman ng mga kabarangay ko na andito na ako kaysa sa nanay ko. Nakakaloka. Pagdating ko sa bahay, hindi pa ako nagpapahinga at hindi ko pa nakikita yung mga pamilya ko. Pero inuna ko nang magkabit nitong soundproofing foam sa kwarto ko na pinabili ko sa Shopee noon pa. Bago pa ako dumating at nang makapag-voice over na ako agad kasi nakakahiya naman sa mga followers ko na lagi ako minamadali mag-upload. Nakala mo ibibigyan nila ng allowance yung pamilya ko buwan-buwan sakaling mamatay ako sa overpatig. Nanggigigil ako sa inyo. At mas lalo pa akong nanggigil kasi itong kapatid ko na pinag-order ko sa Shopee, may pang soundproof nga na ganyan, wala mang pandikit na in-order. Hindi ko tuloy maikabit. Kaya ayan, dumiretso na lang ako sa aming kusina para maghagilap ng makakain. Kaso, mas lalo na naman akong nanggigil kasi adobong manok man yung niluto nilang ulam. Napapanood daw kasi nila sa vlog ko na lagi ko daw sinasabing bibihira ko lang matikman ang manok sa Saudi. Di man pala kayo makagets ng sarcasm, oy. Purgang-purga naman na ako sa manok. Tapos manok pa ipapakain nyo sa akin pag uwi ko. Diyan na nga kayo, nanggigil ako talaga. Pagdating ng hapon, nung nakapagpahinga na ako, pinuntahan ko na agad sa tindahan yung lola ko kasi sayang yung views. Mataas kasi yung views kapag yung lola ko yung pinapakita ko. Kaya iyan, nagkwentuhan lang kami. Wala man akong biniling pasalubong para sa kanya kasi sinala lang din naman niya yung binigay kong gold sa kanya dati eh. Char lang. Alam nyo, kung talagang mahal kayo ng tao, mahalaga kayo sa kanila, totoong kaibigan yung turing nila sa inyo, yung mismong presensya nyo lang at makita kayong ligtas na nakauwi. Masaya na sila at makikita mo yung genuine na ngiti sa mga muka nila kahit wala kang maibigay na pasalubong. Ganon yon. After namin magkwentuhan ng lola ko, kahit di man ako nakikinig kasi for the content lang ba? Char. May pina-shoutout ako kasi yung kaibigan ko sa Qatar, ayaw niya maniwala na nakauwi na ako kaya sabi niya, sige nga pa-shoutout ako sa lola mo kung totoong nakauwi ka na. O kaya ayan yung shoutout mo. Nanggigil din ako sa iyo eh. Kay Billy. Kay Billy. Kay Billy Hilingan. Kinabukasan, habang ang sarap-sarap ng pagkakapik ko dito sa may tumba-tumba ng lolo kong namayapa na, habang sinasawsaw yung mainit-init pang malunggay pandesal, bigla akong sinapian, charot. Bigla akong napatayo kasi itong nanay ko, pinapangunahan na naman yung mga dala kong tsukulit. Isabi ko, hindi ko ito ipapasalubong, magla-live selling ako sa TikTok, ibebenta ko ito. Yun bang per scoop? 1 scoop? 2 scoop? Ilang order nyo? Ganon. Kaso nahiya naman ako sa mga kamag-anak ko ba? Lalo, todo suporta din sila sa pagbablog ko ba? Weh. Kaya ayan, hinati-hati ko per scoop tsaka ko nilagay sa paper bag. Kaso na-realize ko, parang hindi ito fair ha. Pag in-scoop-scoop lang, baka may mabigat, may magaan, ganun. Baka may kumpara pa nila sa iba tapos may post ako sa Facebook. Ay, kinabahan ako, be. Kaya para pantay-pantay ang hatian, ayan, nanghiram ako ng timbangan sa lola ko. O, diba? Wala na magkukomplain yan kasi pantay-pantay yung timbang. Tig-kalahating kilo bawat kamag-anak. Ito kay Uncle Ali. Ito naman kay Auntie Maret na dapitilog. Kay Auntie Emelda. Kay Auntie Cecil. Kay Auntie Guyang. Kay Auntie Maret Yatalugtog. Kinabai Marta naman ito. At kinabai Feli. Ngayon ay ihahatid ko na sa bawat bahay yung mga pasalubong. Kaso di ko na sila binidyuhan habang inaabot ko kasi di ko pa man alam ligaw ng mga bituka ng mga tao dito. Baka sabihin ginagamit ko sila para sa vlog. So, nung pagbalik ko na sa bahay namin, sinimulan ko nang idikit yung mga pang soundproof na foam. Salamat din nga po pala sa mga nagbigay sa akin ng idea kung paano ito idikit. Patulad nitong ginagawa ko na naggupit-gupit ako ng maliliit na karton, saka ko nilagyan ng rugby at dinikit doon sa mga foam bago ko lagyan ng double adhesive at idikit sa pader kasi ayaw dumikit nung double adhesive sa foam B. Mayat maya, habang patuloy ako sa paggamit ng rugby pandikit, parang nag-iiba na yung pakiramdam ko, be. Para ba akong lumulutang sa kalangitan ba? Ganito pala yung epekto nito. Diyos ko, nakakatakot pala ito. Tama na nga, baka magkandang ngiwi-ngiwi na ako nito. So, yun lang. Inuna ko talagang gawin ito kasi ang dami ko pang i-voice over na vlog ko sa Saudi. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako umuwi, hindi dahil sa namamiss ko yung pamilya ko.
At dito na po natatapos ang aking Journey to the Philippines series. Abangan nyo na lang yung mga nagawa kong vlog sa Saudi na dito ko na lang ma-edit kasi may time na ako. Para sa mga nag-aabang naman ng mga vlog ko dito sa Pilipinas, i-upload ko po siya next year, 2025, bago mag-eleksyon. Kasi minamadali nyo ako, na akala nyo wala na akong personal na buhay dito na dapat asikasuhin. Kaya tatagalan ko palalo. Charot. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Yung wala na bang malungkot sa mundo, lahat masaya na at nakangiti.